Breaking na breaking news mga kababayan. Nako po, Carpio. Nagkautal-utal na. Napatakbo sa takot kay Marcoleta. Nako po, itong sabi ni Marcoleta, handang-handa ng makipagdebate kay Carpio. Nako mga kababayan, ilalabas dito ang sinong bobo, sinong matalino. Ito pa namang si Carpio, nagsiset ng kondisyones. Sabi ni Marcoleta, walang kondisyon. Bobo! Parang ganun eh. Yan kasi yung sinasabi ng mga political observer, mga kababayan na nagko-comment. Itong si Carpio, may lihim na sekreto na ayaw mabunyag. Kaya si Marcoleta, sabi niya, walang kondisyon ng debate. Malawak ang West Philippine Sea pag-usapan natin. O ngayon mga kababayan, merong sikretong mabubulgar. Makakasuhan ba ito ng treason? Itong si Carpio na sinasabi ni Ping Lacson ay hindi raw pwede dahil walang gera. Itong si Lacson mga kababayan, magaling mag-splice ng video. Magaling maghati-hati, mag-edit ng video. Ito ang sabi ni Marcoleta. Kaya sabi ni Marcoleta, kay Lacson din galing ito. Narinig daw niya na bulong-bulungan na si Marcoleta ay sasampahan itong si Lacson ng ethics complaint. Halaka. Mga kababayan ko, panoorin po natin ang balitang ito. Yari itong si Lacson at saka si Carpio. Ito po ang balita. Hindi umano maaring sampahan ng kasong treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio dahil wala naman umano sa ilalim ng kaguluhan o armed conflict ang Pilipinas. Pero ang naging paglilinaw ng dating maestradong si Carpio agad na sinagot ni Senador Rodante Marcoleta. Ayan mga kababayan, agad na sinupalpal itong si Carpio. Report mula kay Senador si Carpio, agad na sinagot ni Senador Rodante Marcoleta. Report mula kay Vin Pascua. Hindi aplikable na kasuhan siya ng treason. Ito ang paglalahad ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kasunod ng mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa usapin ng West Philippine Sea. Sa isang statement, sinabi ni Carpio na batay sa Article 114 ng Revised Penal Code nakasaad na maaring sampahan ng kasong ito kung ang bansa ay nasa ilalim ng kaguluhan o armed conflict at bawat law student ay alam na hindi maaring gumawa ng treason sa panahon ng kapayapaan. Una nito, sa programang Saganang Mamamayan, tinukoy ni Senador Rodante Marcoleta ang desisyong ginawa ni Carpio sa kasong Magalona versus Ermita noong 2011. Ipinaliwanag ni Senador Marcoleta na sa ilalim ng desisyon na sa 242,030 square nautical miles sa territorial sea ng Pilipinas ang umano'y nawala habang 32,106 na lamang ang natira. Ito anya ay maaring maging basehan para kasuhan si Carpio ng treason dahil sa argumentong limitahan ng sakop ng Pilipinas sa territorial sea dahil sa paniniwalang maraming makukuha ang bansa sa exclusive economic zone nito. Pero O kita nyo mga kababayan, may binenta, may pinamigay. Parang ganun Ipinamigay ni Carpio ang 242,000 miles na milya-milya na teritoryo ng Pilipinas. Kaya dito mga kababayan, pwede daw sampahan ng treason ito si Carpio. Nako, lagot, takbo na. Pero dagdag pa ni Marcoleta, hindi kailangang kasuhan ng treason si Carpio dahil idinedeklara na niya itong guilty. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. O kita nyo mga kababayan, guilty ka na sa treason dahil trinaidor mo ang sarili mong bayan, Carpio. Di ba mga kababayan, hindi na kita kakasuhan dahil guilty ka. Bobo! Parang ganun mga kababayan ang kalabasan. Sabi yan ng mga nagkokomento, bobo pala itong si Carpio. Halatado na guilty. O di ba? Yan, nayari ka tuloy na guilty. Yari, ulitin natin.
Carpio dahil idinedeklara na niya itong guilty. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat Yari. tinraidor mo ang ating bansa. Nako. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Sa binabalak na friendly debate sa pagitan nila ni Associate Justice Carpio na alok ng Philippine Bar Association, nais niyang ilatag ang proposisyon na maresolba ang ukol sa international recognition ng WPS na enforcement sa arbitral award laban sa China. Pati na rin ang Kalayaan Island Group ay nasa labas ng exclusive economic zone at chart submission at notification nito ay obligation ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Gayunman, dapat anya na maging malinaw at maitakda ng maayos ang patutunguhan nito. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapakipakinabang at makabuluhan sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating pagdidebatihan. So wala naman silang ipinahayag, di ba? Opo, wala. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil nga gusto kong maging makabuluhan, ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi Sa mga topic o mga preposisyon. gagawa ko ng proposition Okay, opo. na alam ko na kapag tinanggap nila ito, ay talagang malawak ito at magiging mas kapakipakinabang at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Then Pasqua para sa mata. Okay tayo mga kababayan, guilty si Carpio. Yari ang bobo. Yan ang sabi ng mga komento. Ito po ang sabi. Go, walang urungan, Marcoleta. Nasa likod kami para suportahan ka. Itong si Carpio, akala niya walang lulutang na isang Marcoleta, matalinong abogado na susupalpal sa taong ito. Sabi ng mga political observer, sabi, Arturo Garcia, nasa likod mo kami. Takot yan si Carpio kasi dudurugin siya ni Marcoleta sa debate. Yari ka. Ha, 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 ha. Ay, nako mga kababayan ko. Hindi puro satsat, ituloy ang debate para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Carpio, natakot na. Hala ka, mga kababayan. Natakot na itong si Carpio. Nag-iiyak na. Hala ka, yari na. Umpisihan ng debate para maihi sa salawal si Carpio. Hala ka, Carpio naging Associate Justice pero hindi naging Chief dahil bugok na abogado. Hala ka, mga kababayan ko. Senador Rodante Marcoleta nagbabala ng ethics complaint kay nako, yari ito. Umpisihan na ang debate. Hala ka, mga kababayan ko. Yan po, mga kababayan. So ngayon, itong si tinatawag na si Lacson mayayari dahil kakasuhan ng ethics complaint ni Marcoleta. Nako, yari na, iyak na si Lacson. Iyak na si Carpio, iiyak pa si Lacson. Nako po mga kababayan ko. Nasaan na ito po mga kababayan ko? I-check po natin ang balitang ito. Drink Heart Smart. I-check po natin bakit kakasuhan ng ethics complaint itong si Lacson. Yayariin ni Marcoleta. Nako po mga kababayan. Nag-iiyak na ito. Naiiyak na sa salawal. Halaka. Ito po mga kababayan ko. Panoorin natin bakit makakasuhan ito. Yari na, iyakan na. Tila may panibagong kontrobersya ang namumuo sa Senado. May ikinakasaraw kasing ethics complaint si Senador Rodante Marcoleta laban kay Senate President pro tempore at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Hannah T. May banta raw na ethics complaint laban kay Senate President pro tempore Ping Lacson. Yan ay dahil sa isa umanong spliced video ng isang hearing ng Commission on Appointments.
Sa isang TV show, una nang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang saloobin pagdating sa video umano ng kampo ni Lacson. Laman nito ang pag-iit ni Lacson na atin ang Kalayaan Island Group matapos umanong sabihin ni Marcoleta na way beyond our exclusive economic zone ito. Yan ay habang kaharap ni Marcoleta ang isang senior officer sa hanay ng Philippine Navy sa pagdinig. Para kay Marcoleta, hindi raw sinunod ng video ang sequence ng exchange nila ng officer at tila naging misleading daw ito. O, kita nyo mga kababayan, itong si Lacson, pinutol-putol niya itong video na ito. Na tila hindi po niya pinakita ang kabuuan ng video. Kaya na-splice po yung video. Kumbaga kinat-engo lang nila, mga kababayan, para palabasin na magmukhang traidor itong si Marcoleta na sinasabi po ni Lacson na merong inborn na traidor, ipinanganak na traidor na Pilipino, pero ibinebenta ang pagka-Pilipino sa banyaga na China. Tinatawag na Chinador itong si Marcoleta dito, mga kababayan, na yun ay hindi matanggap ni Marcoleta. Ay syempre, sabihan ba naman Chinador? Inborn spy, parang ganun eh. Pinag-aralan ni Marcoleta itong mga pinalabas ni Lacson. Abay, splice video, kaya kakasuhan ito ng ethics complaint. Narinig daw yan ni Lacson na bulong-bulungan. O, tignan nyo, babasahin ko lang po ito mga kababayan ha. Merong sinabi si Lacson dito sa kanyang FB. Na talagang narinig daw niya yung bulong-bulungan mga kababayan Ito po, Ping Lacson. Ito po, para makita nyo po na hindi tayo, nasaan na ito mga kababayan ko. Nasaan na yon yung sinasabi. Meron dito Nasaan na yung mga sinasabi ni Lacson dito mga kababayan? Alam ko meron Check lang natin mga kababayan para malaman nyo na merong nababalita. Naku po mga kababayan ko, yari si Lacson dito. Na tila, nasaan na yon mga kababayan ko? Huwag kayo maniniwala sa mga huwad na dilawan. Iba ang kwento ng mga yan. Naku po, yari. Kaya nasasabihan na walang direksyon ang kanyang Blue Ribbon Committee mga kababayan. Nasaan na yung, Ping Lacson inamin na nabawasan ng mga kaibigan niya dahil dumadami ang kaaway. Halaka, mga kababayan ko. Yari. Yari si si Ping Lacson dito, mga kababayan. Nasaan na yon? O, eto na lang mga kababayan, may video na I-play na natin ito para matapos na ito, di ba? Umani ng samut-saring reaksyon ang naging pahayag ni Marcoleta at karamihan ay pinaalala sa kanyang may karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Marcoleta, Ethics Committee raw ang bagsak ng kapwa niya mambabatas dahil ibang-iba raw ang naratibo sa tunay na nangyari sa CA hearing. Banat ng senador, may draft ethics complaint na raw siyang inaayos at anya, hindi raw ito maaaring palampasin. Nakarating agad ito kay Lacson. Pero tanong niya sa isang post sa X, paano ba mag-splice ng video? Ni wala raw siyang ideya tungkol dito at kailangang may magturo sa kanya kung paano ito gawin. Sa isang separate text message naman sa nakita nyo, honestly, I don't even know what is he talking about or which video he's referring to. In the first place, I have no idea nor knowledge of how a video is spliced as in zero. Yung editor mo, Ping Lacson, huwag ka nang magmang-maangan. Harapin mo ng ethics complaint mo. Sabi ni Marcoleta, ito po yung sabi Lacson question ethics complaint filed by Marcoleta. May ulat na nakarating sa akin na isang kapwa senador ang nagbanta na magsasampa ng ethics complaint laban sa akin dahil sa umano'y pag-splice ang video na kuha ning CA confirmation hearing. Paano ba mag-splice ang video? Wala akong ideya. Turuan mo naman ako. Halaka, Ping Lacson, yari ka dito. Sa BNC, sinabi ni Lacson na wala siyang ideya kung anong video ang tinutukoy ni Marcoleta at zero nga ang kaalaman niya sa pag-splice ng isang video.
O, kita nyo mga kababayan ko, maang-maangan na, kumambyo na, kumabig na. Ayan kasi, galing-galingan ka nung binakbakan ka ni Marcoleta, yari na, iyakan na, ayan no. O, tignan nyo mga tangalista ha, tignan natin. Pag DDS talaga, bintang nila, gawain nila. Basta DDS, nasa pusher at adik, halaka. Mga tangalista, asa na yung kaso niya sa Comelec, halaka. Di pa yan tatanggal, di ba? Finalsify niya yung salin niya at nagsisinungaling sa sosi. Ay, mga tangalista ito. Siya dapat ang bigyan ng ethics complaint, lulusot ka pa, Chinador. Ah, may mga tagasunod, si Pinkilista dito. O, ayan mga kababayan ko, mga balita na tumutugma sa mga sinasabi ni Marcoleta na ethics complaint. Yari, itong si Carpio, yayariin din. Guilty for treason. Nako po, mga kababayan ko. Kasapakat ang mga ito, mga kababayan ko. 'Di ba? O, ano masasabi nyo dito, mga kababayan? Maaring sampahan ng kasong Ano sabi ng mga komento? Ay, yari na, iyak na si Lacson dito. Debate na. Sa pagkaalam ko, Sina Marcoleta at Tariela lang yung nagbabangayan. Umepol kasi si Carpio. Hala ka, umepal si Carpio. Kayo lang naglolokohan. Ikaw lang nagsabi traitor si Carpio. Sa'yo naman, mga Pilipino, nagsabi traitor ka. Hala ka, mga tangalista. Ayan po mga kababayan ang ating pasabog gayon. Anong mangyayari kay Lacson? Kakasuhan ng ethics complaint sa Senado dahil sa splice video. Ito namang si Carpio mga kababayan, guilty for treason. Okay? Anong masasabi niyo sa mga ito? Diba mga kababayan ko? For transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. Salamat sa inyong suporta mga kababayan.